Tingnan nyo sa pagdudua. Minsan, yung mabuting paghihinala. Minsan may mga dua tayo, nananalangin. Marahil naisip ng bakit hindi ko natatagpuan yung mga panalangin ko. Akala ko ba pag nanalangin tayo ay tatanggapin ni Allah? Marahil naisip ng ilan. Unawain natin ang kaparaanan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtanggap ng dua. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Sinabi na ni Allah. Sabi ng inyong Panginoon, magdua kayo, humiling kayo sa inyong Panginoon kay Allah subhanahu wa ta'ala, yastajib lakum, tatanggapin niya, tutugunan niya. Pero unawain natin ang pagpapaliwanag ng Rasulullah sa ayat na ito bilang pagtanggap ni Allah, pagtugon ni Allah sa ating mga dua. Unang, marahil ibigay sa iyo ni Allah ang iyong panalangin dito sa mundo. Dahil yun ang makakabuti sa iyo. Ibibigay na ni Allah yung mga kahilingan mo. Nakapag-asawa na maganda, mashallah, nakapag-asawa na maganda. Makapagduwaya, Allahu Akbar, nakapagduwaya ka. Maging mayaman. Naway, hilingin mo na yung kayamanan maging mabuti sa iyo. At huwag mong kalimutan yung karapatan ng Islam, zaka o kaya sadaka. Pangalawa, hindi sa iyo ibibigay ni Allah. Pero iipunin niya yun as sa kabilang buhay niya sa iyo ibibigay lahat. Pero huwag kang maghinala kay Allah na hindi sa iyo ibinigay dito sa mundo. Ibibigay din sa iyo. Hindi niya sa iyo ibinigay dito sa mundo dahil yun ang makakabuti sa iyo. Dahil kung ibinigay niya pala sa iyo, yun ang makakasama o ikakapahamak mo. Ilan yung mga nagmimiting? Yalla, gawin mo kung mayaman. Naging mayaman siya, subhanallah. Yun ang naging ikinapahamak niya. Iniwan niyang pagsasala, na-fit na siya sa kayamanan, gumawa ng haram, hindi na siya nakikita sa sala, nawala na yung mga mabubuting minimithin niya, natutulong kunwari sa mga miski, sa mga masjid, sa mga madrasa, na-fit na siya ng kanyang kayamanan. Imbis na mapalapit kay Allah, ay napalayo siya. Fitna. Hindi natin alam kung makakabuti ba sa atin yung kayamanan. Marahil hindi sa iyo binibigay ni Allah dahil yun ang makakabuti sa iyo. Pangatlo, pangtanggap ni Allah. Tatanggapin ni Allah, pero gagawin niyang pangharang doon sa mga mapapait na pagsubok na marahil dadapos sa iyo. Marahil, nagdua ka ngayon. Tinanggap niya Allah, pero may nakakadar na dadapuan ka ng sakit, malubhang sakit. Ginawa ni Allah, tinanggap ni Allah yung dua mo bilang pangharang doon para hindi ka dapuan ng sakit. Isa yan sa nabanggit ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya lagi nang magdua. Hindi mo alam marahil may tatama sa'yo na malubhang sakit. Pero dahil sa dua mo, kahit material na bagay, ay hindi mo nakuha, pero ginawang dahilan yun, sabab ni Allah subhanahu wa ta'ala para hindi ka dapuan, hindi tumama sa'yo yung nakasulat, nakatagda na sakit. Dahil la yuradul du'a, la yuradul qadar illa du'a. Walang makakapagbago sa qadar maliban sa dua, yung mga panalangin natin.